question would be, what is your name and occupation? Mr. Ronnie Luis, registered nurse from OR, and currently the nurse manager here. Mac Cuevas, OR staff nurse. OR staff nurse, and How long have you been? I've been working with St. Jude for almost a year now. Once na alam mo yung mga kailangan mo, yung mga basic, pagka dito, more on application na lang siya, and then later on, yung skills, tsaka mo na lang siya makukuha once na nasa practice ka na. Kasi may malaki yung difference na pag nasa school kasi, para most of the time, actually, theories, and you would stick up with the ideal setup or yung always the ideal side. However, when you start working in a hospital, in a place like, especially here in Manila, may mga hospital pa rin tayo na hindi fully equipped sa mga gamit or hindi na po provide lahat ng materials na kailangan. So you need to improvise or come up with new ideas na paano mo mapapadali yung work mo. So dun papasok yung, syempre yung sa skills mo, kailangan through time, habang nag-iisip ka ng mga gagawin mo, natututunan mo from co-workers kung ano yung mga pwedeng mga diskarte, kung baga ganun, din papasok yun. So, ayun, basta importante, alam mo yung basic, makukuha mo na siya, ma-i-apply mo na siya. So I have like a question for you. For that, like you said, the discard part, right? You have to like learn it as yourself. Like, what if it's like not in the rules? Is there any time like it does break the rules or no? Because you know, like. Yeah. Parang, reward ka matay na parang nandun ka na sa border na parang pwede mo na siya ma-break. Pero isipin, parang isipin mo parang what's the best for your patient or yung parang ano pa din yung parang ma-achieve mo pa din yung parehong goal na gusto mo, diba? So, para sa akin, parang mas okay yung gano'n. Kasi syempre, hindi naman laging ideal yung setup dito sa atin. So, ayun. As long as you're doing what you can for the patient, that's good. Yun, parang yung the best na kaya mo ma-provide. That's a lot of dedication. It's a lot of dedication. Okay. Next one will be, can you share any of your techniques for better help with time management? Oh, good. With time management. Time management. So, Especially in the OR, like, it's like fast-paced, I'm guessing. How do you deal with time management? so sa time management, very strict ako sa time. Especially sa pagpasok nila. So, they have to be here 15 minutes before our time. So, para meron kaming allotment time para mapag-prepare dun sa cases. Ma-prepare namin yung sarili namin, OR rooms, para sa mga cases na schedule at para sa mga start cases. So, sometimes kung talagang hindi namin kaya, so we have to on-call na para help other So meron kami sa schedule namin, meron kami on-call duties, and then para mapabilis naman yung trabaho namin, kailangan talaga i-handle mo na kagad yung problem or yung cases agad para hindi na paulit-ulit, hindi na babalik-balik dun sa mga cases namin. So para ma-endorse na namin kagad. But sometimes kasi sa ward, inaano nila kami kasi pag endorsement, hindi sila minsan nag-accept ng mga patients. So, kung pag ganun, inaano namin, na-adjust na lang namin yung sarili namin para ma-endorse namin kagad sa room. Okay. So, kailangan lang mabilis ka rin kumilos. Yeah, I'm guessing. Para ma-handle mo perfectly yung patient. Safe at saka tama. Yun ang pinaka-importante. Kailangan safe yung patient. All throughout ng procedure, post hanggang ma-endorse mo sa other nurses. Safety? Is that what you said for safety? For time management? For time management naman,
addition lang with what Sir mentioned, syempre, number one pa din yung preparation natin. So, we need to plan ahead. So, if ever na, most of the time naman din, sa OR, yung mga doctors, they would call it for them to schedule their cases. So, na para makikita mo na kung paano yung magiging flow ng OR for tomorrow. So, makikita mo na pwede mo na i-plan doon sino yung pwedeng yung staffing mo. So, usually yun yung ginagawa ng ating nurse manager. So, pina-plot niya na kung sino ilan yung duty na papasok, and then if ever na needed nga for yung mag-on call. So, pangalawa dun, pinaprepare na namin lahat ng mga kakailanganin. So, once na may schedule na for an operation, we make sure na lahat ng gamit namin available na dito sa OR. Hindi na kami tatakbo pa sa labas, sa pharmacy or sa central supply para kumuha ng mga items namin. So, Nilapitan. number one, Importante lang talaga yung preparedness. prepare ka talaga. Preparedness na. So, Ayun na lang. Expect ko naman, magre-request ka mo supplies for a week. Gawin mo ng 2 weeks para in case dumami yung Dumami cases yung talaga, flow. meron pa rin Hindi ka ma- supplies. Thinking ahead. Stop. Oo. Importante rin kasi sa amin yung supplies, tsaka yung manpower. Para gumana ang OR. For an intense operation, how many nurses is needed for like a very intense one compared to a different day, like a simple Kung toxic talaga yung patient, at least 4. 4? Para dalawang scrub, dalawa yung circulate, one at the surgeon side and one at the anesthesiologist. On a simple operation, Simple. is there ever a simple one or no? No. Meron nun. Meron. Minor. Minor. Appendix kasama ba yan? Medyo ano na rin yan. Depends sa appendix and ruptured or acute. Pero when we define kasi, agad yung- ruptured na yun kung may nanas. Pero kaya naman ng 2 nurses yun. yun parang basic. One scrub nurse, one circulating nurse. So basic is 2, intense is 4. Pero there would come a time na one-on-one lang. Since What like kind of Pro na operation yun. would that be? for minor surgeries like excision of cyst or Cysts. yeah, most of the time. Bali ba ng buto? Di ba pinapasok yun sa operation? Mm-mm. Oh yeah, sabi na. Or if. Or if. So, pero minsan pag talagang kami understaff, Mhm. isa lang. Isang Isang- procedure. Kahit toxic na, isa lang. Pag sobrang toxic naman talaga, kailangan na namin kailangan at least dalawa. At least dalawa. Pero kung kunwari si science section, kay tita mo, pinsan, tita Joy, Oh, okay. ano yun, kaya si tita Joy mo minsan hindi na nagpapa-assist yun. So, Wow. minsan kung sino yung scrub, after nung case, siya na rin yung circle. May umiikot lang. Kumbaga may person lang na mag-room to room. Magka-counting lang. Para tulungan lang. Abot yung mga kailangan. Yun. It's crazy. Ang hirap na pag ikaw na yung scrub, ikaw pa yung circulate. All around. Hindi mo na alam kung ano yung... Pero worth it Kasi naman. After ng case, yung mga instruments mo, ikaw din maghuhugas nun. Pero Patients. syempre, ipa-prioritize mo yung patient muna. Sa patient ka muna. Kompletuhin mo yung mga documents, safety ng patient, i-monitor mo muna siya sa RR, hanggang ma-transfer mo siya. After na, tsaka mo na gagawin yung mga instruments, maglilinis ng OR. Yun lang, kung meron na namang susunod na naman na case, wala, tambak ang trabaho dyan. So ngayon lang medyo maluwag, kaya swerte na nakausap mo. So another question is, have you ever considered shifting to another area, and why? Like leaving OR or no? Have you ever? Di pumasok sa isip ko na mag-transfer sa unlike So, OR. Then, so once you got here, it's just OR. Yeah. You know for sure OR. True love. OR. Yes. OR. Yeah. It's not just the
kumbaga yung area. But it's also yung factor din siguro dun, yung people whom you work with. So it's a big factor talaga na to consider na why you would like to stay. Yung bonding kasi din sa OR is parang family talaga. Wow. So, yun yung kaya nga nagtagal din ako ng 11 years dito dahil syempre Sa bond. yung kasama mo is parang talagang bond ka. Hindi ka naman magtatagal sa isang trabaho kung hindi ka masaya eh. So, yun ang Kailangan maging importante. Masaya ka sa trabaho, nag-enjoy ka. Yeah, like for my experience alone, like I went to an orientation and I was able to go to an OR to see it, and it was like fun. Like the doctor was listening to music, and Yeah. I was there, and I was like, this is really nice, and I see myself like wanting to really be a part of that team. Habang nag-o-opera, nagjo-joke pa sila. Yeah. Napaka-importante nun kasi pag Yung wala kang moral. music sa loob ng OR o hindi kayo nagkukwentuhan, para lang kayo nasa banyo. Para ilang hours kayo nakatuyo, tapos So, dyan lang yung nakikita nyo pa rin. ano naman minsan may mga gossip, pinag-uusapan sila. Education is just there. Makikinig ka na lang. Yeah. Okay. Tapos talagang makakamigal mo talaga yung mga doctors. So like as you're saying, like you guys really are like together. You guys are like a family in the OR. How important is communication for you, like with the patient, the doctors, and your coworkers? How important is it? Importante rin kasi once, kasi example yung kung you have some referrals from other doctors, so kailangan mo silang kontakin para makatulong din sila in case na may problem kayo dun sa patient. So you would suggest to the doctor that si doktora ganito, may matutulungan tayo dyan, pwede po kayo magpa-assist. Ganon. So, o kaya in case yung anesthesiologist nahihirapan siyang intubate, so pwede namin sabihin, Doc, nandyan po si Doc Mike sa kabila, gusto niyo po magpatulong. So, it helps to the doctor and especially to the patient, lalo sa anesthesia. Ay, Sa mga staff naman, importante din na communicate. Kasi, especially pag talagang busy kami, maraming patient. So, isang tawag lang na kailangan namin ng extra duty, extra hand. So, mag-a-agree sila, pasok sila. Hindi katulad sa labas, na-experience sila. Pag busy sila, nahihirapan sila mag-control. Hindi sila basta-basta pumapasok. Ang dami nilang mga alibis na maririnig. Unlike dito sa OR, once na tumawag kami, hindi naman kami tatawag kung hindi namin kailangan. So alam nila na pag nagpatulong kami, kailangan na kailangan. Communication. It's important, oo. Kasi yun lang yung way natin para magkaintindihan tayo, di ba? So, dito sa OR, sobrang important siya kasi yung mga bagay na kailangan natin na ma-ensure, especially kunyari yung mga counting o yung mga instruments natin, importante alam ng scrub tsaka ng circulating ilan yung exact numbers ng sponge mo, ng mga caries mo nakalagay dun. So, kailangan talaga maayos yung usapan niya. So, dapat dun, naiintindihan mo yung kausap mo at naiintindihan ka rin niya. Ganun siya, di ba? So, pagdating sa mga doctors din, kailangan ma-verify mo maigi kung yung mga orders nila tama ba, or minsan kasi syempre tao lang tayo, human error, nagkakaroon din tayo niyan. Miscommunication din. Minsan kailangan mo i-verify yung order kahit na nakasulat na siya sa doctor's order. Minsan syempre yung mga doctors na rin sila, pag kunyari pagod na sila, may mga parang error na i-verify mo, Doc, ito ba i-IM ba talaga natin to instead na i-IV natin yung gamot, kunyari gano'n. Sabi niya, sige, pwede man IV mo na lang yan. So, yun, din nag-play yung communication. So, pag-relay din ng mga status ng patients, especially yung post-op, kunyari, for strict monitoring yung patients sa RR, ganyan. So, importante, alam din ng mga attending physicians na
yung patient nila kung anong status after ng operation. So yun din yung mga gusto nila malaman. So important talaga na yung constant communication, kumbaga. Tapos, ano din, kumbaga, ano mo rin sa kanila na pagka nag-communicate ka, dapat clear communication, dapat maintindihan ka nila, make sure talaga na maintindihan ka nila. So, if there's a lack of communication in like even just one part, do you think it'll affect everything? Like just like one part, like say towards like workers or like just a little part of like miscommunication or like lack of communication, will it affect everything? Siguro sa specific case lang. Kung sakaling doon lang sa isang case, pwedeng doon lang ma-contain yung error. So, pag gano'n mo kaya naman i-fix. It's still fixable. Ah. But we should just communicate, right? Just communicate. Even the So, little things. inform lang yung seniors Mhm. para si senior ang mag-handle ng ano. If hindi na talaga kaya, pati si chief nurse. Mhm. And then, kailangan talaga ng admin, pati si vice president, VPO. Para since may support ng hospital, kung sakaling talagang kailangan ng nandiyan na yung mga lawyers, mga ano, sila na ang mag-handle. Ano na po ang dapat hakbang na dapat yung May nangyari ng gano'n po. Yung may lawsuit talaga. May nangyari Meron na. naman. Nangyayari talaga. Direct na magpa-file na sila. Pero di ba may waiver naman na sinasign ng Consent. patient bago ipasok sa Lahat. Important yan, important. We can't add it. Pero ano, naka-experience na po kayo yung patient na, kunwari, yung hindi talaga kinaya. Tapos, yung hindi kinaya, yung nag-bed siya. Ano na Mm-mm. Like, Sa inside, table naman yata wala pa. Sa Wala experience pa. niya, no? wala pa na. Wala pa naman sa UR. Pero sa akin nun meron Cool. na ano, nag-arrest talaga sa table. So, Anong, ano nyo din, parang reaction nyo as nurse na nagkakaganan yung patient? ayun, nag-code kami, and then hindi lang din ako makapaniwala kasi first time ko na may makitang may nag-arrest sa table. Nakakapanghina ba? Ah, Nakakapanghina. Yung kumbaga bilang nurses yung patient mo, Oo. nakita mo ganun. nakakapanghina, tapos hindi lang ako nakapaniwala talaga. And then, andun na lahat kompleto ng doctors wala namang talagang ano, Walang talagang problema. time lang talaga ng patient para dun. Kinuha na nila. Kung di naman yung oras, hindi talaga. What operation was the patient getting? Cholecystectomy. Open Saan colon. yun? Cortical bladder. Gallbladder. So, nag-start pa lang kami nun. Ka-open na kami. Wala namang bleeders. Biglang... Pero para sa akin, ang suspect ko doon is nag-high yung spinal anesthesia. Kasi nag-complain yung nag-complain yung patient na nahirapan siya huminga. Bago mamatay. So, ibig sabihin nun, medyo napataas yung anesthesia, umabot hanggang sa lungs. Pero di ba iba-ibang So- anesthesia po yun? Kasi parang nung ako po kasi nakaranas sa appendicitis, ang binigay lang sa aking anesthesia, yung parang pinaka mababa ba yun? Kasi may hika ako, kasi pagka na yung pinakamatapang ang binigay, baka daw mag-trigger daw yung sa ako. So, nagkaroon lang siguro na mali yung management din ng anesthesiologist doon. Hindi niya kaagad in-intubate. Kaya, pinalabas na lang na arrest. Pero May, talaga, may risk din naman. Kahit na nasa table ka na, may risk pa din na may chance na pwedeng ito pa din yung mangyari despite na ginawa naman natin lahat ng sinunod natin lahat ng mga protocol or yung kung ano yung kailangan. So, hindi mo pa rin siya maaalis. Ini-explain naman yun always before a surgery. Ini-explain yun. Dapat yung mga attending doctors yung mag-explain sa kanila. Pero ano naman, it's written dun sa consent na sinasend nila. kaya Before sinasabi na dun sa informed consent. Ang gumagawa talaga ng dapat is attending physician. Hindi, kasi So, usually yes, sa they- practice, bakit kami na nagpapakonsent. Pagka nag-duty kayo, most of the time, Dapat yung talaga yung nurses attending na physician. nurses ang nag-acquire ng consent. Dapat we're Kasi there sila to yung, witness ano, lang. Parang tayo lang yung witness, pero hindi tayo yung magpapaliwanag sa kanila. Okay, so
So, thank you. That's all the questions that we have so far. Do you guys want to ask any questions? So, thank you for your time. Thank you so much. Thank you. Oh, what's up, teacher? Teacher. We need someone to lean